on the Scarborough problem, and I told you, who authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese for the Scarborough? Yes, and the And president... you were telling me about treason, remember? Yes, and That the president Secretary of Just a minute. answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. What? Yes, that's correct. Oh, that's correct. I accepted that because I precisely. did not know that you were authorized. But the fact is that I asked you, whom did you talk to in China? I don't need to report to the Senate President, Mr. President. You have a duty I am to not, report what you do obliged. as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad. But I did And not... the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already. Yes. And I And that did you not... have met them 15 or 16 times. For Yes. what reason, we do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese in this country? The Senate President is not privy to the backroom channel talks, and I'm not obliged in any way to I think you divulge. have a duty to inform the people. I have already informed the people, but not the Senate President. I'm not obliged to report to the Senate President. And all this line of questioning is irrelevant again. And should this line of questioning continue, I will have to say that I will refuse to yield anymore the floor. No, I'm asking you a question. You went to China, you asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, do not take notes during our conversation. And you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session, and we're not supposed to And I divulge will what's read, happening in you the... want, I will read it to What- the record, your conversation with Brady, But it's and supposed his to notes be, to the Department of Foreign it's Affairs. supposed to be a confidential matter. Yes, but there's nothing confidential. Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer if that's Because going you to be the cannot line. answer the No, questions I'm because going it's to ask going you to about be your improper meeting. in this particular interpretation. Because you cannot answer I the can questions answer, I'm going to I ask can you. answer, but I won't be baited into that trap. You met, The point you met here Brady. is, Mr. President, this is Mr. how I President, felt. may I request this gentleman Mr. President, to in be that case, admonished. I will refuse to yield the floor anymore. Well, for, in that case, I any will read it to, interpretation. I will read And, it to the record, the notes that Mrs. Brady or Ambassador Brady wrote about your conversation with her in Beijing on August 12, 2012. You want me to read point this? of order, Mr. President. You want me to read this? A point of What is the order. point of order? The Senate President may reveal sensitive information pertaining to foreign relations and national security, and I believe it is out of order in You this do not teach me what session. the parliamentary proceedings. I'm not answerable to anybody There about is a what point I of say order, in this hall. Mr. President. The Senate President may proceed. All right, and I have here the white paper that you've been writing about the Secretary of Foreign Affairs. August 17 2012. He cannot take the hit. He's a coward. Senator Trillanes requested that no notes be taken. That's one. Two, what the Chinese want is to tone down the rhetoric. He met the night before Mr. President. with the senior Chinese Point of order, Mr. MFA President. officials. Mr. President, excuse me.
Vice President Leni Robredo wants the public to be very discerning in the light of the Matobato allegations. According to the Vice President, the Matobato testimony cannot be immediately said if the witness was telling the truth or not. She also said that she was offended by Senator Alan Peter Cayetano's insinuation that the Senate inquiry is part of the Liberal Party's Plan B aimed at unseating President Duterte so she could take power. Parati ko itong inuulit-ulit na tingin ko obligasyon natin lahat suportahan yung Pangulo. By support, hindi naman nangangahulugan na lahat na desisyon niya magsasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating paniniwala sa Pangulo, hindi yung dahilan para hindi na natin siya suportahan. Kasi yun nga, tingin ko, yung success ng Duterte administration, success yun para sa ating bansa. Sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag dumaan na naman kasi tayo sa gano'n na proseso, lalong gugulo kung, iba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Si Sir, pinakauna ngayon Oo nga, pagdating ko, andyan ka na. Sa cabinet, bakit po yung nangyari? Maraming items in the agenda. Medyo matagal yung cabinet meeting. Actually, na-late nga ako. Kasi I was in Hernani, Eastern Samar, nung umaga. Dahil nag-inspect ako ng housing doon. Pero humabol ako. Pagdating ko nga, nag-report ako kay Pangulo tungkol doon sa mga nakita kong problema sa housing ng Yolanda areas. Yung mabuti lang doon kasi parang na-identify namin kung saan yung choke points. Kasi yung parang nadismaya lang ako doon kasi yung pangalan nga parang emergency shelter response something. Sabi ko, 3 years after Yolanda na, wala pa din. Parang nagko-construct pa lang ng units, ang ibang mga lugar hindi pa nagko-construct. Apparently, yung problema hindi pera kasi yung pera nandyan na, naghihintay. Yung pera talaga yung mga bureaucratic red tape talaga, yung mga proseso na requirements ng COA, requirement ng BIR, etc. etc. So, nung nireport ko yun, nirequest ko sa Pangulo na baka pwedeng magpatawag ng meeting, na nandun na yung lahat na ahensyang kailangan mag-usap-usap. At si Pangulo naman, right away, nag-order na kay CABSEC, saka kay ES, na magpatawag na ng meeting next week. So ngayon, tentatively scheduled na siya for Thursday. Ano naman to, hopefully after nung meeting na yon, para maa-iron out na yung kinks. Kasi yung pinaka-purpose sana dito sa opisina, streamline namin yung processes. Kasi ngayon, parang on the average, 2 to 3 years bago maproseso yung isang housing project. Isa sa pinaka-problema nito, yung requirement ng gobyerno na hindi kini-clear yung isang property for housing kung hindi siya titled. Ang problema natin, lalo na sa mga probinsya, sobrang daming properties. Ang tax declaration lang yun nandyan. So, pag-uusapan yun, pag nag-usap-usap, nandun hindi ko alam kung makakaupo si Pangulo, pero yung meeting na tatawagan sa Malacanang, most probably si CABSEC, si ES, ako, tapos yung mga heads ng mga concerned agencies nandun. Hopefully, after yan, okay na. Gusto naming mababa yung processing time to 15 days from 2 years. Sa banda sa amin, kaya namin yon, pero dahil may ibang ahensyang kasama, yun yung problema. Pero very hopeful kami kasi si Pangulo naman very supportive. Sinabi niya nga na kung ano yung kinakailangan gawin from his end, sabihin lang namin kasi gagawin niya. Actually, sa akin kasi bits and pieces yung aking nahabol kasi sobrang dami ng okasyon kahapon. Nag-umpisa ako sa isang training ng mga local officials ng Region 4A. Lumipat ako sa Health Summit. Nakarating ako dito sa HADSI office lunchtime. Yun yung portion na nakita ko. Ang problema, 1:30, ka-meeting ko na din yung COA auditors dito sa kayong World Bank. Pero nasundan ko siya sa Twitter, yung sa akin lang, masyado seryoso kasi yung paratang. Pero yung sa akin, sana i-take natin yun with a grain of salt. Kasi hindi din natin alam kung totoo yung sinasabi o hindi.
Kaya sinabi ko din dun sa statement na pinalabas ko kahapon na kailangan maging vigilant tayo, maging very discerning. Siyempre, mahalaga na makalabas yung katotohanan. Hindi tatanggapin yung sinasabi as it is. Kasi hindi din natin alam kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Yung medyo offensive lang sa akin doon. Kasi yung portion na nakita ko, yung talagang ini-implicate ni Senator Cayetano, yung Liberal Party, saka ako mismo. Ako tingin ko very unfair yun. Unang-una, hindi naman kami nag-uusap-usap. Hindi ko nga alam yung na may lalabas na witness. Hindi ko naman kilala yung witness na yon. Hindi naman ako kasali sa pagplano na ilalabas yon. Yung Liberal Party, since the elections, hindi pa nag-meet as a party. Ang natatandaan ko lang na several times nag-meet yung mga LP members, yung LP members sa House, nung nagde-decide kung magma-majority o magma-minority. Yun lang yung instances na nag-meet as a party, pero never pa kami nag-meet to discuss the present administration. Walang ganon. Kaya tingin ko, very unfair yun. Saka yung ano kasi, yung pagkasabi, parang ino-operate na matanggal yung ating Pangulo para ako yung pumalit. Kami ni Pangulong Duterte, very good ang aming working relationship na sana hindi naman masira ng ganito. Yung mga pangangailangan ng opisinang assignment ko, nandyan yung wholehearted support ng ating Pangulo. Every chance I could get, sinasabi ko sa kanya na makakaasa siya sa akin suporta. Sinasabi ko kung may gusto siya sa akin ipagawa, huwag mag-aatubiling sabihan lang ako. In fact, in one of the cabinet meetings, sinabi ko na nagpapasalamat ako sa kanya na kahit may differences in opinion kami, meron siyang mga desisyon na hindi ako sang-ayon, pero he never took it against me. Saka ako naman, eto, parati ko itong inuulit-ulit na tingin ko obligasyon natin lahat suportahan yung Pangulo. By support, hindi naman nangangahulugan na lahat na desisyon niya magsasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating paniniwala sa Pangulo, hindi yung dahilan para hindi na natin siya suportahan. Kasi yun nga, tingin ko, yung success ng Duterte administration, success yun para sa ating bansa. Sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag dumaan na naman kasi tayo sa ganun na proseso, lalong gugulo kung, di ba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Mas mabuti siguro yung energies natin, i-channel na lang natin sa napakaraming gagawin. Meron kayo na chance na ma-explain ko dun sa cabinet discussion? Ang alin? Dun sa cabinet. Ito kasi lumabas, wala pa yung, nag-cabinet meeting kasi kami, hindi pa lumalabas yung issue. Pero, after the cabinet meeting, right after the cabinet meeting, kasi nag-NEDA board kami, dun din, where the cabinet meeting was, nakaalis na si Pangulo kasi may meeting siya dun sa Heroes Hall. Pero in-approach ko si CABSEC, saka si ES. Ang sinabi ko lang sa kanya na yung lumalabas na merong operasyon yung partido para i-demolish si Pangulo, hindi yun totoo. At sinasabi ko na tawagan lang nila ako pag may gusto i-clarify. Sabi ko gusto ko sanang kausapin si Pangulo. Pero sabi nila lumipat na kasi meron nang naghihintay sa kanya sa Heroes Hall. Pero during the meeting itself, I said over the mic sa ating Pangulo na makakaasa siya sa aking support. Wala pang appointees, ang meron pa lang NHA. Yung head ng NHA was appointed before I was. So siya pa lang, yun si General Manager Escalada. In fact, we met na, andito yata siya mamaya. May meeting kami 1:30. Yun din yung fina-follow up namin sa Malacanang. Kasi gusto ko din sana magpatawag na ng mga board meeting ng lahat na key shelter agencies. Kasi sobrang daming asikasuhin. Pero iniintindi din natin yung Malacanang kasi sobrang dami talaga ng pinaprocess nilang appointments. The other day, during the cabinet meeting, nag-follow up ulit kami. Ang sabi nila na-process na daw yung for OVP and HUD-C. So kung na-process na, sana soon as possible, time lumabas na yung appointments para
para ano kami, all systems go na. Although kahit walang appointments, sige naman kami, yung mga natira, yun yung kausap namin. May mga ano ba kayo ma'am, recommendations sa mga tao dun sa PSA? Meron din kaming recommendations, hindi lang talagang hindi lang isa, pero ilan din yung recommendations. Kasi yung proseso naman, dahil GOCC sila, yung recommendations namin ipapadala sa finorward sa GCG. Kasi yung GCG yung magpo-process. Tapos si Pangulo yung mag-a-appoint. Ano naman sa akin, ako kahit sino naman yung i-appoint, as long as parang nagkakaisa din yung aming paniniwala kung ano yung direksyon na patutunguhan ng housing. Kasi yung mahirap kasi sa amin, hindi kami department. Ano lang kami, coordinating council. So, very limited talaga yung mandate. Dahil very limited yung mandate, ngayon nakikita namin sobra yung overlapping ng functions nung 6 na shelter agencies. Wala sa mandate namin na ayusin yon. So, hopefully, habang hinihintay natin na mapasa yung bill sa Department of Housing, parang we make do with what is there. Tingin ko naman marami pa din magagawa. Kahit maraming pagkukulang institutionally, marami pa din yung magagawa. Pag yung sa mga recommendations nito, parang kasi you mentioned about limited mandate. Do you think mas ma-operationalize mo pa yung housing if yung mga recommendations mo ma-apply? Makakatulong yon. Makakatulong yon kasi yung nirecommend naman natin ng mga tao, yung sigurado natin na pareho yung pagtingin sa housing. Gaya ng pagtingin natin. Pero yun kasi parang band-aid solution pa lang yun. Yung pinakamaganda talang solusyon sa housing, gawin siyang departamento. Kasi ngayon, lahat namin na gustong gawin, ipapadaan muna namin sa Office of the President kasi wala kami mandato. So, kahit yung pagpatawag ng mga ahensya, hingi pa kami ng tulong. Parang nagiging circuitous yung proseso. Pero kung department na siya, magiging estable yung mandato. So, mas direct yung command na magkakaroon ng HODC, magkakaroon na yung Department of Housing ng mandate para streamline yung operations nung shelter agencies, etc., etc. Kung pala po rin dito sa house, ngayon no, maraming pang renovations na nangyayari na dinadala sila dun sa mga walang kuryente, walang water, kaya nagkakaroon lagi ng problems. Ano po yung magiging actions? Ako ngayon, sabi ko moratorium muna kami sa relocation. Pero yung moratorium na yung case to case. Ang gusto lang natin makita na hindi sila maglilipat na hindi natin nai-inspect yung lilipatan. Kasi sobrang dami ko nang napuntahan na mga relocation sites. Ito yung mga matatagal nang na-relocate na until now, walang utilities. Walang maayos. Against the law yun eh. Kasi under UDHA, yung Urban Development Housing Act, bago ka maglipat, sigurado munang merong kuryente, merong tubig, merong access to livelihood, maayos yung transportation. Marami kaming tiningnan, gaya ng mga relocation sites sa Bulacan. Wala talagang tubig at hindi kaya ng local government ibigay yun. Kasi kahit wala pa yung mga relocation sites, may problema na yung Bulacan sa water supply. Kaya sa akin lang, before yun ginawa. Tiningnan muna kung kaya ba ng receiving LGU yung lahat na facilities na kailangan i-provide. Kasi ngayon, sabi ng Bulacan, hindi namin kaya kasi kami mismo may problema. Paano natin yun i-resolve? So yung sa akin lang, parang ginagawa namin ngayon, nag-audit. Nag-audit kami ng lahat na relocation sites. Parang isa-isa namin pinupuntahan. Meron na akong deadline sa staff na yung gaya nung sa Yolanda, humingi na ako ng audit ng lahat. Kasi napuntahan ko, isa pa lang, sa Tuesday pupunta ako, mag-i-inspect ako ng mga relocation sites sa Palo. Hopefully, may oras pa din hanggang sa Tanawan kasi marami doon. Pero gusto ko, kasi 217 shelter programs ang nandun. Halimbawa, yung sa pinuntahan ko sa Hernani, 900 units dapat siya, pero 200 pa lang, ginagawa pa lang. Parang nagsa-start pa lang, next year pa magagawa.
Eh yung pangangailangan natin sa Yolanda areas, 205,000. Ang report sa amin ngayon, 25,000 pa lang ang completed. Pero yung sabi ko sa office, gusto ko makita with my own eyes yung 25,000 na yun. Kasi hindi ko din sigurado kung ano na talaga. Tapos yung 25,000 na completed, ang report sa akin, 2,500 pa lang ang occupied. So, di ba parang 205,000 yung kailangan. Ang occupied, 2,500 pala. Sobrang layo pa natin sa targets. Kahapon, andito yung World Bank, nag-meeting kami. Sinabi ko sa World Bank na kailangan talaga namin magkaroon ng comprehensive housing roadmap. Ngayon, meron lang kami yung resulta ng Housing Summit last year. Pero aside from that, wala kaming kahit anong data. Nag-promise yung World Bank na tutulong. Ang sunod ko sa kanilang hiningi, tulungan kami magkaroon ng parang post-disaster shelter response policy sa program kasi mukhang wala nun. Hindi lang po yun for Yolanda, Hindi lang for Yolanda, pero nationwide. Kasi yung worry ko ngayon, marami sa mga naging homeless because of Yolanda na nasa temporary shelter pa. Maraming mga temporary shelter na Coco Lumber, yun hindi siya makakastand sa another typhoon. Eh dahil sa delay nito, paano kung bumagyo ulit ng malakas? Di parang na double disaster sila. So, yung binisita kong site, yung promise sa akin, gawa na daw by first quarter of next year. Wala naman tayong choice ngayon dahil doon. Pero ang mas na-bother ako, halimbawa yung Balangiga, it's a town also in Eastern Samar, nandun yung mayor, ang sabi ng mayor, buti nga po sila meron ng 200, yung sa amin po hindi pa nabibidding. Tapos yung tanong ko, bakit? Wala bang pera? Meron pong pera, nandiyan na yung pera. Pero yung requirements kasi ng COA, ng NHA, ng ganyan, parang it doesn't make sense, di ba? Kaya nga emergency response, para right after the emergency, may ma-provide ka kaagad na solusyon. Tapos ngayon, baka sabi ko sana naman wag na itong umabot ng 4 na taon. So, yung problema talaga sa housing doon, hindi pera eh. Yung problema, yung proseso. Kaya yun din yung ni-raise ko during the cabinet meeting. At hopefully, by next week, mas klaro na yung usapan. Kahapon, kausap ko yung COA, nag-meeting kami dyan sa kabila. Kausap ko sila, humihingi ako ng tulong. Yung problema lang kasi yung COA naka-assign sa HUD-C, iba siya sa COA auditor na naka-assign sa shelter agencies. So, yung parang nasasagot nilang HUD-C, sabi ko, parang ang gulo. So, gusto naming i-remedy yun. Yung lahat na data, papel na kailangan namin, binigyan ko yung office ng deadline na by the end of the year, dapat nandyan na lahat. Pati yung housing roadmap, pero nagsabi kasi yung World Bank na baka daw hindi kayang end of the year, humihingi sila until first quarter of next year. Pero yung post-disaster na proposal, nag-promise na by the end of the year, nandyan na. Pero yung sa akin lang, okay lang sa akin na maghintay pa ng konti. Basta maayos lahat. Kasi parang gumagawa tayo na walang roadmap. So, hindi talaga maayos. Kaya eto, halos mas nag-uopisina ako dito kaysa sa OVP. Kasi dito talaga yung bulk ng trabaho. At least sa OVP, nakakasana lahat. Yung lahat na team leaders namin sa advocacy, nakakasana kasi nauna doon. So, more than half of the week, andito ako para asikasuhin lang yung lahat. Like today, meron akong briefing with 2 shelter agencies also. Hinahanap namin yung lahat na problema. After this. Para po sa last question, kay Rosa. Ma'am, ano ko lang po yung opinion mo sa kaso ni Melvin Veloso. Enough na i-umbaya na lang natin sa Indonesian government yung kapahalan. Ako kasi, sa akin, yung pakiusap ko dyan, sana hindi mawala ng pag-asa yung gobyerno. Kasi we were also in the same situation last year. Pero tayo lahat nagkaisa para makiusap. Makiusap sa Indonesian government na isantabi muna. Yun sa akin lang, nirerespeto naman natin yung batas ng Indonesia. Pero yung sa atin, mas pakiusap.
mas pakiusap, mas nag-a-appeal tayo sa, di ba parang, mas nag-a-appeal tayo sa puso nila na kahit may ganun silang batas, baka pwedeng ipaubaya na sa atin. Tayo na yung bigyan ng pagkakataon na kung ano mang kaparusahan maibigay, basta wag naman kamatayan. Kasi yung sa atin nga, wala naman tayong death penalty. Naiintindihan natin na they need to do what they have to do. Pero yung sa atin, appeal. Na sana hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi nakita na natin last year na yung pakiusap naman may patutunguhan. So sana ano pa din, parang ano pa din natin, ipilit until the very end na bigyan tayo ng reprieve. You are a lawyer po. So, factor ba na you mentioned na huwag naman kamatayan? Dahil po ba hindi siya hindi naman siya leader? Would you say that? Mahirap kasi for us to say kasi, di ba, parang ngayon, kung naalala natin, merong kaso against dun sa recruiters ni Mary Jane Veloso. Pero sa akin, it is because of that very fact na kailangan wag sana munang kamatayan yung ihatol. Kasi etong kasong final dun sa parang sa recruiter niya will also shed light kung ano yung participation ni Mary Jane. Totoo na drug mule siya base sa findings ng Indonesian court. Pero kaya tayo nag-a-appeal sa Indonesian government. Wala tayong karapatan na makialam sa batas nila. Pero yung sa atin, appeal. Na sana wag naman muna habang merong kaso ditong nakabinbin. In fact, nasa balita the other day, I think, na yung judge nga na nag-hear ng kaso pupunta sa Indonesia para kunin yung testimony ni Mary Jane Veloso. So, sana bigyan pa tayo ng konting oras. Kung hindi kayang bigyan ng reprieve, bigyan pa tayo ng konting oras na parang to get to the bottom of it. Salamat.
Actually, sa akin kasi bits and pieces yung aking nahabol kasi sobrang dami ng okasyon kahapon. Nag-umpisa ako sa isang training ng mga local officials ng Region 4A. Lumipat ako sa Health Summit. Nakarating ako dito sa HADSI office lunchtime. Yun yung portion na nakita ko. Ang problema, 1:30, ka-meeting ko na din yung COA auditors dito sa yung World Bank. Pero nasundan ko siya sa Twitter. Yung sa akin lang, masyado seryoso kasi yung paratang. Pero yung sa akin, sana i-take natin yun with a grain of salt. Kasi hindi din natin alam kung totoo yung sinasabi o hindi. Kaya sinabi ko din dun sa statement na pinalabas ko kahapon, na kailangan maging vigilant tayo, maging very discerning. Siyempre mahalaga na makalabas yung katotohanan. Hindi tatanggapin yung sinasabi as it is. Kasi hindi din natin alam kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Yung medyo offensive lang sa akin doon. Kasi yung portion na nakita ko, yung talagang ini-implicate ni Senator Cayetano, yung Liberal Party, saka ako mismo. Ako tingin ko very unfair yun. Unang-una, hindi naman kami nag-uusap-usap. Hindi ko nga alam yung na may lalabas na witness. Hindi ko naman kilala yung witness na yon. Hindi naman ako kasali sa pagplano na ilalabas yon. Yung Liberal Party, since the elections, hindi pa nag-meet as a party. Ang natatandaan ko lang na several times nag-meet yung mga LP members, yung LP members sa House, nung nagde-decide kung magma-majority o magma-minority. Yun lang yung instances na nag-meet as a party, pero never pa kami nag-meet to discuss the present administration. Walang ganon. Kaya tingin ko very unfair yun. Saka yung ano kasi, yung pagkasabi, parang ino-operate na matanggal yung ating Pangulo para ako yung pumalit. Kami ni Pangulong Duterte, very good ang aming working relationship na sana hindi naman masira ng ganito. Yung mga pangangailangan ng opisinang assignment ko, nandyan yung wholehearted support ng ating Pangulo. Every chance I could get, sinasabi ko sa kanya na makakaasa siya sa aking suporta. Sinasabi ko kung may gusto siya sa akin ipagawa, huwag mag-aatubiling sabihan lang ako. In fact, in one of the cabinet meetings, sinabi ko na nagpapasalamat ako sa kanya na kahit may differences in opinion kami, meron siyang mga desisyon na hindi ako sang-ayon, pero he never took it against me. Saka ako naman, parati ko itong inuulit-ulit na tingin ko obligasyon natin lahat suportahan yung Pangulo. By support, hindi naman nangangahulugan na lahat na desisyon niya magsasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating paniniwala sa Pangulo, hindi yung dahilan para hindi na natin siya suportahan. Kasi yun nga, tingin ko, yung success ng Duterte administration, success yun para sa ating bansa. Sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag dumaan na naman kasi tayo sa ganun na proseso, lalong gugulo kung, di ba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Mas mabuti siguro yung energies natin, i-channel na lang natin sa napakaraming gagawin. Meron kayo ng chance na ma-explain ko sa cabinet special meetings? Ang alin? Sa cabinet. Ito kasi lumabas, wala pa yung, nag-cabinet meeting kasi kami, hindi pa lumalabas yung issue. Pero, after the cabinet meeting, right after the cabinet meeting, kasi nag-NEDA board kami, dun din, where the cabinet meeting was, nakaalis na si Pangulo kasi may meeting siya dun sa Heroes Hall. Pero in-approach ko si CABSEC, saka si ES. Ang sinabi ko lang sa kanya na yung lumalabas na merong operasyon yung partido para i-demolish si Pangulo, hindi yun totoo. At sinasabi ko na tawagan lang nila ako pag may gusto i-clarify. Sabi ko gusto ko sanang kausapin si Pangulo. Pero sabi nila lumipat na kasi meron nang naghihintay sa kanya sa Heroes Hall. Pero during the meeting itself, I said over the mic sa ating Pangulo na makakaasa siya sa aking support. Wala pang appointees, ang meron pa lang NHA. Yung head ng NHA was appointed before I was.
So siya palang, yun si General Manager Escalada. In fact, we met na, andito yata siya mamaya. May meeting kami 1:30. Yun din yung fina-follow up namin sa Malacanang. Kasi gusto ko din sana magpatawag na ng mga board meeting ng lahat na key shelter agencies. Kasi sobrang daming asikasuhin. Pero iniintindi din natin yung Malacanang kasi sobrang dami talaga ng pinaprocess nilang appointments. The other day, during the cabinet meeting, nag-follow up ulit kami. Ang sabi nila na process na daw yung for OVP and HUD-C. So kung na-process na, sana soon as possible, time lumabas na yung appointments para ano kami, all systems go na. Although kahit walang appointments, sige naman kami, yung mga natira, yun yung kausap namin. May mga ano ba kayo ma'am, recommendation sa mga tao dun sa PSA? Meron din kaming recommendations, hindi lang talagang hindi lang isa, pero ilan din yung recommendations. Kasi yung proseso naman, dahil GOCC sila, yung recommendations namin ipapadala sa finorward sa GCG. Kasi yung GCG yung magpo-process. Tapos si Pangulo yung mag-a-appoint. Ano naman sa akin, ako kahit sino naman yung i-appoint, as long as parang nagkakaisa din yung aming paniniwala kung ano yung direksyon na patutunguhan ng housing. Kasi mahirap kasi sa amin, hindi kami department. Ano lang kami, coordinating council. So, very limited talaga yung mandate. Dahil very limited yung mandate, ngayon nakikita namin sobra yung overlapping ng functions nung 6 na shelter agencies. Wala sa mandate namin na ayusin yon. So, hopefully, habang hinihintay natin na mapasa yung bill sa Department of Housing, parang we make do with what is there. Tingin ko naman marami pa din magagawa. Kahit maraming pagkukulang institutionally, marami pa din yung magagawa. Pag yung sa mga recommendations nito, parang kasi you mentioned about limited mandate. Do you think mas ma-operationalize mo pa yung housing if yung mga recommendations nyo ma-apply? Makakatulong yon kasi yung nirecommend naman natin ng mga tao, yung sigurado natin na pareho yung pagtingin sa housing, gaya ng pagtingin natin. Pero yun kasi parang band-aid solution pa lang yun. Yung pinakamaganda talang solusyon sa housing, gawin siyang departamento. Kasi ngayon, lahat namin na gustong gawin, ipapadaan muna namin sa Office of the President kasi wala kami mandato. So, kahit yung pagpatawag ng mga ahensya, hingi pa kami ng tulong. Parang nagiging circuitous yung proseso. Pero kung department na siya, magiging estable yung mandato. So, mas direct yung command na magkakaroon ng HUD-C, magkakaroon na yung Department of Housing ng mandate para streamline yung operations nung shelter agencies, etc. etc. Pagpalak ko rin dito sa house, ngayon no, maraming mga renovations na nangyayari na dinadala sila dun sa mga walang kuryente, walang water, kaya nagkakaroon lagi ng problem. Ano po yung magiging action? Ako ngayon, sabi ko moratorium muna kami sa relocation. Pero yung moratorium na yung case to case. Ang gusto lang natin makita na hindi sila maglilipat na hindi natin nai-inspect yung lilipatan. Kasi sobrang dami ko nang napuntahan na mga relocation sites. Ito yung mga matatagal nang na-relocate na until now, walang utilities. Walang maayos. Against the law yun eh. Kasi under UDHA, yung UDHA, yung Urban Development Housing Act, bago ka maglipat, sigurado munang merong kuryente, merong tubig, merong access to livelihood, maayos yung transportation. Marami kaming tiningnan, gaya ng mga relocation sites sa Bulacan. Wala talaga.
talagang tubig. At hindi kaya ng local government ibigay yun. Kasi kahit wala pa yung mga relocation sites, may problema na yung Bulacan sa water supply. Kaya yung sa akin lang, before sana yun ginawa. Tiningnan muna kung kaya ba ng receiving LGU yung lahat na facilities na kailangan i-provide. Kasi ngayon, sabi ng Bulacan, hindi namin kaya kasi kami mismo may problema. Paano natin yun i-resolve? So yung sa akin lang, parang ginagawa namin ngayon, nag-audit. Nag-audit kami ng lahat na relocation sites. Parang isa-isa namin pinupuntahan. Meron na akong deadline sa staff na yung gaya nung sa Yolanda, humingi na ako ng audit ng lahat. Kasi napuntahan ko, isa pa lang, sa Tuesday pupunta ako, mag-i-inspect ako ng mga relocation sites sa Palo. Hopefully, may oras pa din hanggang sa Tanawan kasi marami doon. Pero gusto ko, kasi 217 shelter programs ang nandun. Halimbawa, yung sa pinuntahan ko sa Hernani, 900 units dapat siya, pero 200 pa lang, ginagawa pa lang. Parang nagsa-start pa lang, next year pa magagawa. Yung pangangailangan natin sa Yolanda areas, 205,000. Ang report sa amin ngayon, 25,000 pa lang ang completed. Pero yung sabi ko sa office, gusto ko makita with my own eyes yung 25,000 na yun. Kasi hindi ko din sigurado kung ano na talaga. Tapos yung 25,000 na completed, ang report sa akin, 2,500 pa lang ang occupied. So, di ba parang 205,000 yung kailangan. Ang occupied, 2,500 pala. Sobrang layo pa natin sa targets. Kahapon, andito yung World Bank, nag-meeting kami. Sinabi ko sa World Bank na kailangan talaga namin magkaroon ng comprehensive housing roadmap. Ngayon, meron lang kami yung resulta ng Housing Summit last year. Pero aside from that, wala kaming kahit anong data. Nag-promise yung World Bank na tutulong. Ang sunod ko sa kanilang hiningi, tulungan kami magkaroon ng parang post-disaster shelter response policy sa program kasi mukhang wala nun. Hindi lang po yun for Yolanda? Hindi lang for Yolanda, pero nationwide. Kasi yung worry ko ngayon, marami sa mga naging homeless because of Yolanda na nasa temporary shelter pa. Maraming mga temporary shelter na Coco Lumber, yun hindi siya makakastand sa another typhoon. Dahil sa delay nito, paano kung bumagyo ulit ng malakas? Di parang na-double disaster sila. So, yung binisita kong site, yung promise sa akin, gawa na daw by first quarter of next year. Wala naman tayong choice ngayon dahil doon. Pero ang mas na-bother ako, halimbawa yung Balangiga, it's a town also in Eastern Samar, nandun yung mayor. Ang sabi ng mayor, buti nga po sila meron ng 200, yung sa amin po hindi pa nabibidding. Tapos yung tanong ko, bakit? Wala bang pera? Meron pong pera, nandiyan na yung pera. Pero yung requirements kasi ng COA, ng NHA, ng ganyan, parang it doesn't make sense, di ba? Kaya nga emergency response, para right after the emergency, may ma-provide ka kaagad na solusyon. Tapos ngayon, baka sabi ko sana naman wag na itong umabot ng 4 na taon. So, yung problema talaga sa housing doon, hindi pera eh. Yung problema, yung proseso. Kaya yun din yung ni-raise ko during the cabinet meeting. At hopefully, by next week, mas klaro na yung usapan. Kahapon, kausap ko yung COA, nag-meeting kami dyan sa kabila. Kausap ko sila, humihingi ako ng tulong. Yung problema lang kasi yung COA ang naka-assign sa HUD-C, iba siya sa COA auditor na naka-assign sa shelter agencies. So, yung parang nasasagot nilang HUD-C, sabi ko, parang ang gulo. So, gusto naming i-remedy yun. Yung lahat na data, papel na kailangan namin, binigyan ko yung office ng deadline na by the end of the year, dapat nandiyan na lahat. Pati yung housing roadmap, pero nagsabi kasi yung World Bank na baka daw hindi kayang end of the year, humihingi sila until first quarter of next year. Pero yung post-disaster na proposal, nag-promise na by the end of the year, nandyan na. Pero sa akin lang, okay lang sa akin na maghintay pa ng konti. Basta maayos lahat. Kasi parang gumagawa tayo na walang roadmap. So, hindi talaga maayos. Kaya eto,
halos mas nag-uopisina ako dito kaysa sa OVP. Kasi dito talaga yung bulk ng trabaho. At least sa OVP, nakakasana lahat. Yung lahat na team leaders namin sa advocacy, nakakasana kasi nauna doon. So, more than half of the week, andito ako para asikasuhin lang yung lahat. Like today, meron akong briefing with 2 shelter agencies also. Hinahanap namin yung lahat na problema. After this. Para po sa last question, kay Rosa. Ma'am, ano ko lang po yung opinion mo sa dito sa kaso ni Mary Jane Veloso. Enough na i-umbaya na lang natin sa Indonesian government yung kapalaran. Ako kasi, sa akin, yung pakiusap ko dyan, sana hindi mawala ng pag-asa yung gobyerno. Kasi we were also in the same situation last year. Pero tayo lahat nagkaisa para makiusap. Makiusap sa Indonesian government na isantabi muna. Yun sa akin lang, nirerespeto naman natin yung batas ng Indonesia. Pero yung sa atin, mas pakiusap. Mas pakiusap, mas nag-a-appeal tayo sa, di ba parang, mas nag-a-appeal tayo sa puso nila. Na kahit may ganun silang batas, baka pwedeng ipaubayan na sa atin. Tayo na yung bigyan ng pagkakataon na kung ano mang kaparusahan maibigay. Basta wag naman kamatayan. Kasi yung sa atin nga, wala naman tayong death penalty. Naiintindihan natin na they need to do what they have to do. Pero yung sa atin, appeal. Na sana hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi nakita na natin last year na yung pakiusap naman may patutunguhan. So sana ano pa din, parang ano pa din natin, ipilit until the very end na bigyan tayo ng reprieve. You are a lawyer po. So, factor ba na you mentioned na huwag na magkamatayan? Dahil po ba hindi naman siya leader? Would you say that? Mahirap kasi for us to say kasi, 'di ba, parang ngayon, kung naalala natin, merong kaso against dun sa recruiters ni Mary Jane Veloso. Pero sa akin, it is because of that very fact na kailangan wag sana munang kamatayan yung ihatol. Kasi etong kasong final dun sa parang sa recruiter niya, will also shed light kung ano yung participation ni Mary Jane. Totoo na drug mule siya. Base sa findings ng Indonesian court. Pero kaya tayo nag-a-appeal sa Indonesian government. Wala tayong karapatan na makialam sa batas nila. Pero yung sa atin, appeal. Na sana wag naman muna habang merong kaso ditong nakabinbin. In fact, nasa balita the other day, I think, na yung judge nga na nag-hear ng kaso pupunta sa Indonesia para kunin yung testimony ni Mary Jane Veloso. So, sana bigyan pa tayo ng konting oras. Kung hindi kayang bigyan ng reprieve, bigyan pa tayo ng konting oras na parang to get to the bottom of it. Salamat. On the Scarborough problem, and I told you, who authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese for the Scarborough? Yes, and the And president... you were telling me about treason, remember? Yes, and That the president Secretary of Just a minute. answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. What? Yes, that's correct. Oh, that's correct. I Yes, accepted that because I precisely. did not know that
you were authorized. But the fact is that I asked you, whom did you talk to in China? I don't need to report to the Senate President, Mr. President. You have a duty I am to not, report what you do obliged. as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad. But I did And not. the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already. Yes. And I And that did you not- have met them 15 or 16 times. For Yes. what reason? We do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese in this country? The Senate President is not privy to the backroom channel talks, and I'm not obliged in any way to I think you divulge. have a duty to inform the people. I have already informed the people, but not the Senate President. I'm not obliged to report to the Senate President. And all this line of questioning is irrelevant again. And should this line of questioning continue, I will have to say that I will refuse to yield anymore the floor. No, I'm asking you a question. You went to China, you asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, do not take notes during our conversation. And you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session, and we're not supposed to And I divulge will what's read, happening in you the... want, I will read into What- the record your conversation with Brady But it's and his supposed notes to to the Department of be, Foreign it's Affairs. supposed to be a confidential matter. Yes, but there's nothing So, confidential. even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer if that's Because going you to be the cannot line. answer the No, questions I'm because going it's to ask going you to about be your improper meeting. in this particular interpretation. Because you cannot answer I the can questions answer. I'm going to I ask can you. answer, but I won't be baited into that trap. You met, The point you met here Brady. is, Mr. President, this is Mr. how I President, felt. may I request this gentleman Mr. President, to in be that case, admonished. I will refuse to yield the floor anymore Well, for in that case, I any will read interpretation. into the record the notes that Mrs. Brady or Ambassador Brady wrote about your conversation with her in Beijing on August 12, 2012. You want me to A read point this? of order, Mr. President. You want me to read this? A point of What is the order. point of order? The gentleman from the Bicol? Senate President may reveal sensitive information pertaining to foreign relations and national security, and I believe it is out of order in You this do not teach me what session. the parliamentary proceedings. I'm not answerable to anybody There about is a what point I of say order, in this hall. Mr. President. The Senate President may proceed. All right, and I have here the white paper that you've been writing about the Secretary of Foreign Affairs. August 17 2012. He cannot take the hit. He's a coward. Senator Trillanes requested that no notes be taken. That's one. Two, what the Chinese want is to tone down the rhetoric. He met the night before Mr. President, with the senior Chinese Point of order, Mr. MFA President. officials. Mr. President, excuse me. Vice President Leni Robredo wants the public to be very discerning in the light of the Matobato allegations. According to the Vice President, the Matobato testimony cannot be immediately said if the witness was telling the truth or not. She also said that she was offended by Senator Alan Peter Cayetano's insinuation that the Senate inquiry is part of the Liberal Party's Plan B aimed at unseating President Duterte so she could take power. Parati ko itong inuulit-ulit na
tingin ko obligasyon natin lahat suportahan yung Pangulo. By support, hindi naman nangangahulugan na lahat na desisyon niya magsasang-ayon tayo. Pero kung may differences man yung ating paniniwala sa Pangulo, hindi yung dahilan para hindi na natin siya suportahan. Kasi yun nga, tingin ko, yung success nung Duterte administration, success yun para sa ating bansa. Sana walang impeachment na mangyayari at tingin ko naman hindi yun magpo-prosper. Pero pag dumaan na naman kasi tayo sa gano'n na proseso, lalong gugulo kung, di ba parang lalong gugulo yung sitwasyon. Si Sir, pinakauna ngayon, ma'am. Oo nga, pagdating ko, andyan ka na. Ma'am, yung sa cabinet meeting, bakit po yung nangyari? Saka ano yung ano? Maraming items in the agenda. Medyo matagal yung cabinet meeting. Actually, na-late nga ako. Kasi I was in Hernani, Eastern Samar, nung umaga. Dahil nag-inspect ako ng housing doon. Pero humabol ako. Pagdating ko nga, nag-report ako kay Pangulo tungkol doon sa mga nakita kong problema sa housing ng Yolanda areas. Yung mabuti lang doon kasi parang na-identify namin kung saan yung choke points. Kasi yung parang nadismaya lang ako doon kasi yung pangalan nga parang emergency shelter response something. Sabi ko, 3 years after Yolanda na, wala pa din. Parang nagko-construct pa lang ng units, ang ibang mga lugar hindi pa nagko-construct. Apparently, yung problema hindi pera kasi yung pera nandyan na, naghihintay. Yung pera talaga yung mga bureaucratic red tape talaga, yung mga proseso na requirements ng COA, requirement ng BIR, etc. etc. So, nung na-report ko yun, nirequest ko sa Pangulo na baka pwedeng magpatawag ng meeting na nandun na yung lahat na ahensyang kailangan mag-usap-usap. At si Pangulo naman, right away, nag-order na kay CABSEC, saka kay ES, na magpatawag na ng meeting next week. So, ngayon, tentatively scheduled na siya for Thursday. Ano naman to, hopefully after nung meeting na yon, para maa-iron out na yung kinks. Kasi yung pinaka-purpose sana dito sa opisina, streamline namin yung processes. Kasi ngayon, parang on the average, 2 to 3 years bago maproseso yung isang housing project. Isa sa pinaka-problema nito, yung requirement ng gobyerno na hindi kiniklear yung isang property for housing kung hindi siya titled. Ang problema natin, lalo na sa mga probinsya, sobrang daming properties. Ang tax declaration lang yun nandyan. So, pag-uusapan yun, pag nag-usap-usap, nandun hindi ko alam kung makakaupo si Pangulo, pero yung meeting na tatawagan sa Malacanang, most probably si CABSEC, si ES, ako, tapos yung mga heads ng mga concerned agencies nandun. Hopefully, after yan, okay na. Gusto naming mababa yung processing time to 15 days from 2 years. Sa banda sa amin, kaya namin yon, pero dahil may ibang ahensyang kasama, yun yung problema. Pero very hopeful kami kasi si Pangulo naman very supportive. Sinabi niya nga na kung ano yung kinakailangan gawin from his end, sabihin lang namin kasi gagawin niya.